Well, magandang gabi po sa bawat isa at maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa ating live stream. Welcome po sa Sunday evening service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya sa atin. At karamihan na sa lugar ho dito sa ating bayan ng Santa Maria ay almost recovered completely sa dulot ng bagyong Ulysses, though marami ang nasalanta, pero ay halos lahat na ng kuryente ay na-restore at ang iba ho ay talagang naka-recover na. Pero alam ho natin na ang atin hong ilang mga kababayan ay marami pa tayong mga kababayan ang patuloy na nandoon ang kanilang kahirapan ng sitwasyon, particularly sa Cagayan. We have brethren also from Pampanga, doon ang baha. So let us be in prayer. Patuloy natin silang ipanalangin. At kagaya nga ho nung hamon natin kayo ng umaga, at actually ito'y hamon mula sa salita ng Diyos, at tayo bilang mga mananampalataya, as we have opportunity, and here is now an opportunity before us to do good. Maaari to send ng tulong sa ilang mga kaparaanan, particularly sa ilang mga kapatiran natin na apektado ng matinding bagyo na Ulysses at yung kasunod na dulot nito na pagbaha. So pag-pray ho natin, and hindi natin kailangan lumayo. We have our brethren, the Paule family, sa gawin ng lalakhan, inahandoon ang epekto ng bagyong Ulysses ho sa kanila. And I would like to thank God sa kanyang kabutihan kung paano ang ating ilang mga kapatiran ay na humahakbang to minister. Merong ilan na pumunta mismo doon at naglinis, tumulong sa paghahakot, pagbubuhat ng ilang mga bagay-bagay. So that's a great blessing. And ilan financially, yung ilan damit, pagkain, or anumang makakatulong ho sa kanila, na doon yung ating mga kapatiran. So I praise God for that, and I would like to encourage others to do so as well. Tayo ho ay patuloy na magpagamit sa Panginoon sa paggawa ng mabuti, lalo na sa atin hong mga kapatiran dito sa ating lokal na iglesia. Lord willing, Wednesday ay meron ho tayong Time in the Word, 6 p.m. And also sa Friday, Time in the Word, and after our Time in the Word will be our prayer room. At yan ho ay somewhere around 7 p.m. Nawa magkasama-sama ho tayo. Hopefully, completely restored na ang kuryente, ang internet ng ating mga kapatiran, upang tayo ho ay magkasama-sama po. And also, pag-pray po natin ang mga susunod pa nating gawain. Unti-unti ay ang mga taong dumadalo sa church, and God has been bringing visitors. Nawa, gamitin tayong patuloy ng Panginoon sa kauna, sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan, at pangalawa, sa ikakalago ng mga mananampalataya sa lugar ho na ito. So those are some of our announcements and reminders. Nawa, tayo ho ay patuloy na masumpungan ng Panginoon na nagtatapat sa Kanya at gumagawa sa Kanyang kalooban, at kung siya man ay magbalik ngayong gabi o bukas o anumang oras, ay masumpungan niya tayong nandoon sa paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. Tayo ho ay dadako sa sandali ng katahimikan upang manalangin sa Panginoon at ihanda ang ating mga sarili sa pagsamba sa Kanya. And I would like to encourage us na hilingin natin ng Diyos na siyang sumaliksik sa atin upang anumang dumi, anumang sala na maaari na sa ating mga buhay, o maaari mga bagay na nakaligtaan na natin, maaaring makahadlang upang ialay natin sa Panginoon ang ating mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ay ilapit natin sa Panginoon, ay expose ng Diyos, at hingin natin ang tawad, at ihanda natin ang ating mga sarili sa pag-awit, sa pananalangin, pagkaloob, maging sa pangangaral ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo.
Let's pray. O aming Diyos na dakila, banal, matuwid, perpekto. Tunay, O Diyos, walang ibang Diyos maliban sa iyo. At walang iba na kagaya mo na sakdal sa biyaya, sa pagmamahal, sa pasensya, sa awa, sa habag. At tunay, O Diyos, ang sinabi ng iyong salita na ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa masama, at ang masama ay hindi tatahang kasama mo. O Panginoon, paalala mo sa amin kung gaano ka lubos na namumuhi sa kasalanan. At nawa, O Diyos, ang katotohanan ito ay lalong magtulak sa amin upang kami rin naman magkaroon ng pagkasuka, pagkamuhi sa kasalanan, lalo na, O Diyos, sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Kaya, Panginoon, aming hinihiling na saliksikin mo kami. Madaya ang aming mga puso. Madali kaming magdahilan. Magaling kaming gumawa ng lusot. Pero Panginoon, saliksikin mo kami at sa liwanag ng iyong katotohanan, i-expose mo ang aming mga kasalanan, mga pagkukulang. O Panginoon, lalo na kung ang puso ay nanlalamig sa pagmamahal sa iyo. Kung may kapabayaan sa gawain ng kabanalan, kung masyadong nahahaling sa mga bagay ng kamunduhan, patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo po kami. At Panginoon, wala kaming ibang pwedeng lapitan kung hindi ikaw at sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanya lamang, sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay meron kaming kapatawaran. Meron kaming paglilinis mula sa aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos. Padawa ngayon sa daling ito, ihanda mo kami sa aming pagsamba. Panginoon, ang pag-awit ay hindi isang bagay na nakasanayan lamang. Ang pagkakaloob, ang pagbabasa ng iyong salita, ang pakikinig ng pangangaral ay hindi para sa impormasyon lamang, kundi tunay na aming marinig ang iyong katotohanan, ang iyong otoridad, ang iyong katotohanan patuloy na humubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. O tulungan mo kami, Panginoon. Dahil liban na ikaw ang kumilos sa amin, tunay wala kaming magagawa. Kaya tulungan mo kami, ingatan mo kami. Paalala mo sa amin na ikaw ay saksi sa aming pagsamba, na alam mo ang kalagayan ng aming mga puso, maging sa aming mga kapatiran na sa mga bahay-bahay. At Panginoon, kami ay humihingi ng iyong awa at habag para sa aming mga kababayan na labis sa salanta ng bagyo. Maawa ka po. Maawa ka po. Kami ay tumitiwala na ikaw ay Diyos na soberano at lahat ng bagay nangyari sa ikabubuti ng iyong mga anak. Ngunit aming hinihiling, O Diyos, mahabag ka po lalo na sa iyong mga mananampalataya na apektado malabis ng bagyong nagdaan. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na hawak mo ito. Hindi ka nagkakamali. At tunay ikaw ay patuloy na mabuti sa amin. Kaya, O Diyos, mahabag ka po sa mga kapwa-tao namin na nandoon ng kahirapan, sa aming gobyerno, na patuloy na nagsusumikap tumulong sa mga apektado ng bagyo. Mahabag ka po sa aming presidente. Lalo't higit nawa mahabag ka sa kanyang kaluluwa. Panginoon, sa iyo namin tinataas ang lahat ng ito, sapagkat ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng higit sa aming inaakala at hinihingi. Lahat ng ito ay aming iniaasa sa iyo at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y umawit sa Panginoon.
Para ho sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, nabuksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga awit. Psalm 82. Psalm 82. At babasahin ho natin mula talatang 1 hanggang talatang 8. Ika-82 awit. Psalm 82 verses 1 to verse 8. Kung yun ho nakita mga kapatid, sabay-sabay ho nating basahin. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ready? Read. God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy. Rid them out of the hand of the wicked. Neither will they walk on in darkness. All the foundations of the earth are out of course. I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. But ye shall die like men, and fall like one of the princes. Arise, O God, judge the earth, for thou shalt inherit all nations. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin sa Panginoon. Tunay, O Diyos, kami po ay nagagalak, nagpupuri, lumuluwalhati at sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat walang iba na karapat-dapat. Walang iba na katulad mo, na sakdal at perpekto sa lahat ng iyong katangian. At Panginoon, sa kabila ng iyong dakila at napakataas na kalagayan, nandito rin ang katotohanan na ikaw ay nagdalang habag sa amin. Nagbigay atensyon sa amin na iyong mga nilalang. At Panginoon, kagaya po ng aming nabasa sa iyong salita, naroon ang iyong atensyon sa mga inaapi, sa mga nangangailangan. O Panginoon, salamat sa paalala na hindi baliwala sa iyo ang mga bagay na ito. Salamat sa paalala na tanglaw mo ang bawat kalagayan, bawat kahirapan, bawat luha, bawat mga masasamang gawa, lalo na laban sa iyong mga anak. Salamat sa paalala ng iyong salita na hindi ka nawawaglit. Salamat sa paalala ng iyong salita na ito, O Diyos, ay nasa iyong atensyon. Kaya Panginoon, kagaya ng dalangin ng mga awit, bumangon ka nawang mabilis, O Diyos. Pagganapin mo ang iyong kalooban. Tulungan mo ang mga nangangailangan. Ipagtanggol mo ang matuwid. O Panginoon, ikaw lamang ang makakagawa nito. At pinupuri ka namin, minamahal ka namin, pinasasalamatan ka namin. At sa pagpatuloy ng aming gawain ngayong gabi, O Diyos, nawa ikaw ay patuloy na maluwalhati. Tunay na maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Nawa maging mabangong samyo sa iyong harapan ang pag-aalay namin ng pagsamba, awitan namin, panalangin namin, pakikinig namin ng iyong salita. Mauwi lahat sa iyo ang kapurihan. At lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Lord of Jesus, would I know
But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Let us pray. Maraming hindi kami tutuloy na kapasarang ng Panginoon. Mula na kami, nagagawa na kami ng bahay-bahay, tuloy na kami. Dapat pa kami, yung laging naalala maraming mo, kapatuhan mo na dapat pa magandang buhay sa amin, alakasan at tanong na ang nakakit hindi pa kayo ang buhay ko grabe pa kayo hindi sa amin hindi pa kumahal sa amin ang wala ng Panginoon ibigay sa amin okay ko hindi ay mga Panginoon ito ay magdapat na magkakalo dahil sa aming salita magkakalo sa aming nakakita na muli magigaya may sa amin araw-araw pinagdala ang kailangan Panginoon lahat tuloy pinagdala ang Panginoon ng mga kapatid na dumaan Panginoon pag-ibig sa Panginoon ang Lord lumon lahat ng mga mahal ko ay Panginoon sa mga kapal at wala sa lahat ng
Muli ho, isang magandang gabi sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon na sa kabila ho ng mga bagay nangyari ng mga nakarang araw, tayo ho ay nakakapagpatuloy sa ating mga gawain and still able to broadcast live stream ang ating hong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, isa hong nakakalungkot na bagay na nangyari itong mga nakaraang bagyo, particularly ang bagyong Rolly. Alam natin na ang laman ng balita ngayon ay karamihan ng bagyong Ulysses. Pero ang bagyong Rolly na hard-hit na lugar ay ang Catanduanes area. Kung yung nabalitaan, ang kalunos-lunos na nangyari, nag-preposition na sila ng mga relief goods. Alam nila na malakas ang bagyo. Alam nila na marami ang masasalanta at maraming kababayan tayo na mangangailangan ng tulong. So, ang mga ahensya ng ating gobyerno ay nag-preposition. Naglagay na sila ng mga bagay na maaaring kakailanganin. Isa sa mga bagay na kanilang inihanda ay mga bigas. Ngunit sa sinamaang palad ay hindi nabantayan ng maayos ang mga bigas na ito. Ay hindi sila gaanong nagkulang, ngunit hindi nila inasahan na ganong kalakas ang bagyo na yung pinaglagakan sa mga bigas ay matutuklap ang bubong at ang 8 hanggang 10,000 sakong mga bigas na dapat sana pang tulong, nabasa lahat at hindi napakinabangan. Huwag kaya ako sinabi ho ito sapagkat mahalaga na maging mapagbantay. Mahalaga na ingatan natin ang bigas, ngunit merong mas mahalaga na ating dapat pakaingatan at mag-exert tayo ng lahat ng effort. Oo, kung kinakailangan ay magsakripisyo para bantayan, para maingatan, walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. At ang ating pag-aaralan ho ngayong gabi, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang matapat na bantay ng Ebanghelyo, the faithful guardian of the gospel. At mula ho ito sa 2 Timothy chapter 1 sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa 2 Timothy chapter 1, at babasahin ho natin mula verses 13 hanggang verse number 18. 2 Timothy chapter 1 verses 13 to verse 18. Tayo po yung magsatayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verses 13 to 18. Babasahin ko ho, pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. That good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me, of whom are Pygellus and Hermogenes. The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he refreshed me, and was not ashamed of my chain. But when he was in Rome, he sought me out very diligently, and found me. The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day, and how many times he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. O aming Amang Diyos, muli, liban na ikaw ang magbukas nito, ito'y mananatiling sarado sa amin. Liban na ikaw ang magbigay ng liwanag, hindi namin makikita ang iyong katotohanan. Lord, kailangan namin ng katotohanan mo. Gusto namin ng pagtuturo mo. Kailangan namin ang iyong salita na patuloy na magbago sa amin at maghubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Kristo. Kaya Panginoon, mahabag ka po. Mahabag ka po sa iyong mga anak. Mahabag ka po sa akin bilang tagapagturo.
Nawa sa lahat ng ito, ikaw ang patuloy na maitaas at maluwalhati sa aming mga buhay. Ikaw ang sumuway, ikaw ang humamon, ikaw ang magtama sa amin. At lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mayroon pong ang isang matapat na lingkod ng Ebanghelyo ay kailangan magbigay ng pagpupursige at kung kinakailangan ay magsakripisyo o handang magsakripisyo para ingatan o protektahan ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nung nakaraan nating dalawang pag-aaral, natin nakita kung paanong tinatawag ni Pablo si Timothy na siya ay isang maging lingkod ng Ebanghelyo na handang makibaka at handang magdusa alang-alang sa Ebanghelyo na kanyang daladala. If we may be reminded sa panawagan ni Pablo sa verse 8. 2 Timothy chapter 1 verse 8, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, "Be not thou therefore ashamed of me, or of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God." So sapagkat siya ay lilisan na at alam ni Pablo na siya ay mamamatay na at ang maiiwan sa harapan ng labanan ng pangangaral ng Ebanghelyo, ng ministeryo sa iglesia ay walang iba kung hindi si Timoteo. At isa sa napakahalaga o we can say na ang pinakamahalagang bagay sa ministeryo sa buhay ng iglesia ng Panginoon ay walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. Alisin mo ang Ebanghelyo, ang isang church ay hindi na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Maaaring social club, maaaring nahandoon ng pagkakaibigan, maaaring nahandoon ng pagtutulungan, pero kung wala ang Ebanghelyo, hindi ito Kristiyano. Kaya mahalaga na alagaan, mahalaga na protektahan ang Ebanghelyo. At tinatawag ni Pablo si Timothy sa isang matapat at willing na mag-suffer alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. At pinag-aralan natin ang 4 na punto, 2 Sundays ago and then last Sunday, na ang mga mananampalataya, si Timothy at tayong lahat na mga Kristiyano ay maaaring makabahagi o makibahagi sa pagdurusa alang-alang sa Ebanghelyo. Una, dahil sa kapangyarihan na galing sa Panginoon. Pangalawa, dahil sa dakilang kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. At itong dakilang kaligtasan na ito ay gumapi sa kamatayan. At kung gapi na ang kamatayan, ano pa ang katatakutan ng mananampalataya? Pangatlo, dahil sa pagkakatalaga sa atin ng Panginoon. Sabi ho ni Pablo, siya'y itinalaga ng Diyos. Verse 11, I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. Yes, we may not be appointed as an apostle. Sila'y namumukod tangi, 12 apostol. We might not be appointed as a preacher or maybe a pastor. Pero lahat ng Kristiyano ay inutusan. Oo, itinalaga ng Panginoon na maging tagapagdala ng mabuting balita sa iba. Tagapagdala ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating mga bibig. Tagapagdala ng mabuting balita sa pamamagitan ng paraan ng ating pamumuhay. At tayo ay kailangan na maging willing na mag-suffer alang-alang sa Ebanghelyo na ating daladala. And lastly, pinag-aralan natin last Sunday, we can partake of the sufferings of the gospel because of the preservation of God. Dahil sa pag-iingat ng Diyos, dahil sa pagbabantay, pagpuprotekta ng Panginoon, and we believe of the perseverance of the saints. And the reason why saints can persevere in the gospel is because that we are preserved by God. At tingin ko yun yung mas wastong pagkaunawa sa verse 12 na ang sabi,
For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. At kung makikita niyo ho, pabalik-balik si Pablo doon sa terminong ashamed. Be not ashamed. I am not ashamed. They became ashamed. He was not ashamed. Yung hindi ikakahiya, hindi uurong sa ministeryo ng Ebanghelyo. Ang sabi niya, I am not ashamed. Why? For I know whom I have believed. Kilala ko ang aking sinampalatayanan, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. As we've said last time, meron dalawang general interpretation sa verse na ito. Pwedeng itong basahin in the Greek na it was entrusted to me. Yung pinagkatiwala kay Pablo, kayang ingatan ng Panginoon. Or another way of reading it, yung pinagkatiwala ng Pablo sa Diyos ay maaari at kayang ingatan ng Diyos. And I think the latter is a better interpretation, na yung pinagkatiwala ni Pablo sa Diyos ay kayang ingatan ng Panginoon. At ano ba ang pinagkatiwala niya? Well, walang iba kung hindi ang kanyang sarili. As we've studied this morning, let's just go back sa 1 Peter. Kung nyo naalala ho ang ating pag-aaral kaninang umaga, sa 1 Peter chapter 4 verse 19, ang sabi ho dito ni Pedro sa mga mananampalataya na dumaranas ng pag-uusig at daranas pa ng lalo pang pag-uusig, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. So God is the keeper of our souls. Ang Diyos ang siyang nag-iingat at malaw at mayaman ang salita ng Diyos sa paghahayag ng katotohanan ito. Ang sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:5, we are kept by the power of God. And isa sa mga paborito kong talata sa Biblia, ang sabi ni Jude sa chapter 1 verse 24, now unto Him who is able to keep us from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. And this truth of the keeping power of God, itong katotohanan na ito na nag-iingat na Diyos sa atin ay dapat magtulak sa atin na maging willing to suffer for the gospel kung kinakailangan. Kung titingin tayo sa ating sariling lakas, ay manghihina tayo. Kung titingin tayo sa ating sariling kakayahan, ay makikita natin hindi natin kaya. Ngunit tayo ay tumitiwala sa Kanya na may hawak at nag-iingat sa atin. So, because of the preservation of God. Kaya narito ang sabi ho ni Pablo, I suffer these things. Si Pablo ay willing mag-suffer para sa ministeryo ng Ebanghelyo at dito tinatawag niya si Timothy to do the same also. With this motivation to be willing to partake of the suffering for the gospel, Paul appealed to Timothy again. Nakiusap si Pablo kay Timothy. Sinabihan ni Pablo, Timothy, sa liwanag ng mga katotohanan ito, Timothy, nais kong ipaalala sa iyo, nais kong muling sabihin sa iyo, ang sabi ni Pablo sa verse 13, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and in love which is in Christ Jesus. So doon ho papasok yung ating pag-aaral, and Lord willing, meron ho tatlong katotohanan na gusto kong makita ho natin ngayong gabing ito. A faithful guardian of the gospel must one, guard the gospel faithfully. Siyempre, kailangan niyang bantayan ng ebanghelyo ng matapat. And then pangalawa, must guard himself consistently. Kailangan niyang bantayan ang kanyang sarili ng tuloy-tuloy. And then pangalo, must be encouraged by others greatly. Kailangan niyang ma-encourage, kailangan niyang matulak sa pamamagitan ng patotoo ng ibang mga mananampalataya na hindi rin ikinahiya
ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So let us look at point number 1. A faithful guardian of the gospel must guard the gospel faithfully. At kung hindi siya matapat na magbabantay sa ebanghelyo, paano siya magiging tapat na bantay o tagapag-ingat ng ebanghelyo? Ang sabi ni Pablo sa kanya sa verse 13, "Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus." Nandun ang utos. It is in an imperative. Sinabi ni Pablo, hold fast the form of sound words. As I've said, it is imperative. Hindi ito suggestion na kung gusto mo. Hindi ito advice na maaari mong gawin to. Ito ay utos ng Panginoon, lalo na sa mga ministeryo o sa mga naglilingkod sa ebanghelyo. Hold fast. Ang ibig sabihin ng hold fast is to keep. Panatilihin. Do not let go. Huwag bibitawan. To be in constant possession of. Dapat laging nasasayo, hindi nawawala sayo. To exert effort, not to lose. Mag-exert ng effort, magbigay ng lubos na kakayahan para hindi ito mawala sa iyo. Hold fast. Kailangan itong tanganan, kailangan itong kapitan ng maigi. At ano ang kailangang kapitang maigi ni Timoteo? Well, hindi ang Baptist name. Now, hindi ko kinahihiya ang pagiging Baptist. I know the reason why am I a Baptist. Hindi ako Baptist kasi binautismuhan ni John the Baptist si Jesus. Hindi lang because dahil Baptist ang nagbaptize sa akin, because I hold to the uniqueness of the Baptist belief. Nevertheless, hindi yun ang sinasabi ni Pablo, hold fast. At maraming mga tao ang pangalan lamang ng kanilang relihiyon, ng kanilang tinatanganan. What should Timothy hold fast onto? Hold fast the form of sound words. That word form, if you will do a quick word study, ay maikukumpara sa salitang sketch. Ano yung sketch? Drawing ba? At yung drawing nito ay hindi lang basta parang drawing ng isang pintor, mas maikukumpara ito sa drawing o sa pinlano na ginawa, sa ginuhit ng isang engineer. We can say that it is an outline. An outline of what? A drawing of what? Of sound words. Sound, dito ay hindi ibig sabihin ay tunog. Sound, ang ibig sabihin nito ay healthy. Healthy, ibig sabihin hindi may sakit, hindi deformed, hindi contaminated, hindi polluted, hindi compromised. Healthy, buo, malusog. Malusog na ano? Well, words. Hindi ito pumapatungkol sa mga salita lamang, kung hindi, sa konteksto nito, ito'y pumapatungkol sa mga katotohanan, katuruan, oo, sa doktrina. Timothy, hold fast to sound doctrine. Timothy, hold fast sa mga tama, hindi kompromensado, hindi polluted, hindi contaminated na katotohanan ng Panginoon. Timothy, hold on to the right outline of the doctrines na tinanggap mo. Huwag mo itong isusuko, huwag kang bibigay, huwag mong itong ibibitawan, huwag mong ikukompromiso ang katotohanan na ibinigay, na itinuro sa iyo. Ito mga katotohanan ito ay isinalin sa iyo. Ito mga katotohanan itong natutunan mo at pinagkatiwala sa iyo. Ang sabi ni Pablo, Timothy, hold fast. Kaya tayo hong mga mananampalataya, particularly tayong mga nasa ministeryo ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, ay wala tayo sa gawain ng pagiging creative. Nasa larangan tayo ng pagiging faithful in holding fast. Hindi sa kung ano ang sikat, hindi sa kung ano ang gusto ng kultura,
Hindi kung ano ang nakakakiliti sa tenga ng mga tao, kung hindi hold fast sa malusog, maayos, tapat na doktrina o katuruan ng salita ng Panginoon. Hindi ho katulad. So this is the admonition of Paul to Timothy to hold fast. There's an effort not to let go. It means also na nahandoon din naman yung puwersa at walang kwenta ang admonition ni Pablo kay Timothy to hold fast kung wala namang kadelikaduhan na ito ay maalis. Ibig sabihin na handoon ang constant force, na handoon ang palagian na banta na ang mga bagay na ito ay pwedeng maging unhealthy, pwedeng makontaminate, pwedeng ma-pollute. Kaya nga nahandoon ang palagian at nahandoon ang malinaw at madiin na utos ni Pablo kay Timothy. Ito ko na masabing Timmy. Kay Timothy, hold fast to the form of sound words. At sabi ni Pablo, which thou hast heard of me. Yung napakinggan mo mula sa akin, kanino ito galing? Well, itong sound words na ito ay galing kay Pablo. Sino si Pablo? He is an appointed preacher. He is a legitimate apostle. Siya ay isang opisyal na tagapagdala ng katotohanan ng Panginoon. He is an official revelation bearer ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho sabi ni Pablo kay Timothy, if we will read forward sa chapter 3 verse 14, ang sabi ni Pablo sa kanya, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Timothy, magpatuloy ka sa iyong mga natutunan, magpatuloy ka sa mga bagay na nasisigurado mong totoo. Bakit ka nasisiguradong totoo? Kasi alam mo kung kanino mo natutunan. Now, let me just give a warning. Hindi ito talata para mag-promote ng blind loyalty. Maging maingat ang sinumang mangangaral na i-claim ang talatang ito sa kanyang sarili at sabihan ng mga mananampalataya, talagang magpatuloy kayo sa lahat ng tinuturo ko. No, Apostle Paul ay tinasabi ito kay Timothy sapagkat alam niya, kilala niya ang kanyang kalagayan bilang isang apostol ng Panginoon. Alam niya na kanyang katuruan ay lehitimo, totoo, walang daya, hindi kompromisado, hindi polluted. It is the form of sound words. So itong mga bagay na ito na narinig mo sa akin, itong mga bagay na ito na itinuro ko sa iyo, Timothy, hold fast. So tinuturo nito, this points us back to the official source. Walang iba kung hindi si Pablo. At saan natin masusumpungan ang mga salita ng apostol? Sa atin masusumpungan ang mga salita ng Panginoon. Where will we find the form of sound words? Walang iba kung hindi sa salita ng Diyos. Ito ang isinigaw ng mga reformers noong 1600s, ad fontes. Ibig sabihin, back to the fountain, back to the source. Balik tayo. Saan ba ang source? It's not the church, it's not the Pope. The source is the Word of God. Hold fast. And not just the holding fast. Ang sabi ni Pablo, in what way should Timothy hold fast? Sa paanong paraan? Ang sabi ni Pablo, in faith and love which is in Christ Jesus. In faith. Ito ay nagpapatungkol sa kanyang kumpiyansa. Kumpiyansa sa katotohanan ng Diyos, kumpiyansa sa nireveal na katotohanan ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo na itinuro kay Timothy. Sure confidence. Dahil doon ang tiwala niya sa mga bagay na ito. That's why he should hold fast. Halimbawa ay binigyan ka ng 2 singsing
sinabi sa iyo, yung isa ay peke, yung isa ay totoo, alin ang tatanganan mo ng buong sikap? Yung tunay. At narito ang katotohanan na ibinigay ni Pablo kay Timothy. He must hold fast in it with faith. In faith na handoon ang buong pagtatapat. Not just faith, but also love. It pertains to kindness and compassion in holding on to the truths of God. Nandun yung pagmamahal. Sabi nga ho ni Pablo, speaking the truth in love. May nagsabi, truth without love is brutality. Love without truth is hypocrisy. That's why in Christianity, it must be truth in love. So hold fast in faith and love, which is in Christ Jesus. Pagdating sa verse 14, ang paalala ni Pablo, at halos inulit niya ang bagay na ito, that good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Now, ang sabi niya, that good thing. Well, yung iba ang sabi, ito daw good thing na ito ay the form of sound words, the truths of God. But I think it is more appropriate na tignan ito na higit doon or may particular dahil sa pagsasalita ni Pablo, that good thing. Meron siyang diniliinan, meron siyang tinutukoy out of the sound words, out of all the truths, mula sa lahat ng katotohanan na ibinigay ng Panginoon, na itinuro ni Pablo kay Timothy, that good thing which was committed unto thee. Meron pinagkatiwala sa kanya. Walang iba ito kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan sinabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, huwag mong ikahiya ang patotoo ng ating Panginoon. Huwag mong ikahiya ang ebanghelyo na tangan-tangan mo. Huwag mong ikahiya ang ebanghelyo na ipinagkatiwala sa iyo. Itong ebanghelyong na ito na pinagkatiwala kay Timothy ay siya rin namang ebanghelyo na pinagkatiwala kay Pablo at ito'y sinalin niya kay Timoteo. Ang sabi, we will be reminded sa 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1 and verse number 11. Ano po ang sabi? According to the glorious gospel of the blessed God, which was what? Which was committed to my trust. Ito ay pinagkatiwala sa akin. At si Pablo ay naging matapat. I have fought a good fight. I have kept the faith. I have run the race. I have finished my course, sabi ni Pablo. Iningatan ko ito. Naging matapat ako. I held fast. At ngayon naman, dahil siya ay paalis na, at ito ay isinalin niya, pinagkatiwala niya kay Timothy, ang kanyang admonition kaya sa kanya ay that good thing which was committed unto thee. Ang sabi ni Pablo, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Anahan doon yung utos. Keep. Ingatan. Bantayan. Gwardyahan. Protektahan. Panatilihin. At panatilihan. Kailangan niyang panatilihin at panatilihan ang katotohanan ng ebanghelyo. Alam ni Pablo na siya ay malapit ng lumisan at ipinagkatiwala niya ang ministeryo ng ebanghelyo at ang maiiwan sa ministeryo ng ebanghelyo ay itong lingkod na si Timothy. At si Timothy rin naman ay tinawag ng Diyos bilang tagapagpahayag ng katotohanan, bilang tagapagbantay ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At again, paano ito gagawin ni Timothy? Paano? Saan manggagaling ang kakayahan para bantayan ang napakahalagang ebanghelyo? Well, ang sabi ni Pablo, by the Holy Ghost which dwelleth in us. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang pag-iingat sa ebanghelyo ay nangangailangan ng kapangyarihan. Ang pag-iingat sa ebanghelyo ay nangangailangan ng tapang. Ang pag-iingat sa ebanghelyo ay nangangailangan ng pagpapatuloy.
At saan manggagaling ang lakas para magawa ito? Hindi sa ating sarili, kung hindi sa banal na Espiritu. At gusto ko hong ma-encourage tayo, mga kapatid, liban na isipin natin, well, yung trabaho na yan, nabantayan ng katotohanan, yung trabaho na yan, nabantayan ng Ebanghelyo, para lang yan sa mga apostol, para lang yan sa mga, alam yun, parang superhero Christians, kagaya ni Timothy, ibang ranggo kasi sila, napakagaling nila, napakahusay nila, napaka-faithful nila, kaya talagang para sa kanila yan. Wala isang magandang katotohanan ho dito, mga kapatid, ang kapangyarihan na available kay Timothy para maging tagapag-ingat ng Ebanghelyo, listen, ay siyang kapangyarihan na available din sa atin. Sabi ni Pablo, keep by the Holy Ghost, which what? Which dwelleth in us. Ang katotohanan na ang banal na Espiritu ay nakatahan sa bawat isang mananampalataya. Ibig sabihin ho nito, ang kapangyarihan at kakayahan para ingatan ng Ebanghelyo ay available sa bawat isang Kristiyano. Kaya't walang rason para i-excuse natin ang ating sarili. Walang rason para isipin natin na hindi tayo kabilang dito. Walang rason para isipin ng isang tao, well, ako ay miyembro lamang sa church, ako ay tagapagpunas lamang ng upuan, ang gawain ko ay tagabati lamang sa mga dumarating sa bahay-sambahan, hindi ako mahusay sa pagsasalita, hindi ako tagapangaral. Well, nandun pa rin ang ating obligasyon para bantayan, para protektahan, para tanganan ang mga katotohanan, lalo na ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So let me challenge each and every one of us, maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa ating live stream, let us be committed in protecting the gospel. Maging committed tayo, ibigay natin yung ating mga sarili, na tayo ay tagapag-ingat ng Ebanghelyo at ng mga katotohanan ng Panginoon. And one of the ways upang magawa yun ay dapat alam natin ito. Alam natin ang Ebanghelyo. Kumbinsido tayo. Well, again, kung hindi ka kumbinsido sa Ebanghelyo, higit sa malamang hindi ka Kristiyano. Ngunit huwag tayong patangay sa iba't ibang mga kaisipan, sa iba't ibang mga pagrarason na kung sakali man na ito ay maayos o maganda sa pakinig at tinatanggap ng mga tao, ngunit ito'y hiwalay sa katotohanan ng Ebanghelyo, ating bantayan ang Ebanghelyo ng katotohanan. Let us keep that which is committed unto us. Well, pangalawa ho, not just to be a faithful guardian of the gospel, Timothy must also guard himself consistently. Hindi lamang guard the gospel faithfully, he must also guard himself consistently. Verse number 15. 2 Timothy chapter 1, verse 15. Ano po ang sabi ni Pablo? This thou knowest. Timothy, alam mo to. Timothy, hindi to chismis ha. Timothy, hindi to likhang isip. Timothy, hindi to kwentong kutsero. Timothy, alam mo yung katotohanan. You know the facts. This thou knowest. Well, what does Timothy know? That all they which are in Asia be turned away from me. Now, let me just clarify, sapagkat kung kagaya ko kayo ng mga unang pagkakataon nagbabasa ako ng Biblia, wow, Asia! At ang alam ko dyan kasama ang Philippines sa Asia, ang kontinente, hindi yun ang tinutukoy dito. Ang Asia sa New Testament, lalo na sa mga sulat ni Pablo, ay tumutukoy sa isang parte ng modern day Turkey, bahagi ng Ephesus. Okay? So isang lugar yun, maaaring isang province in Turkey.
So hindi ito buong Asia nakagaya kasama ang China at mga bansa sa Asia. That's not pertaining to the continent but to a particular province somewhere at Ephesus. At ang sabi ni Pablo, "This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me." That word "turned away," kapag tignan niyo yung Greek, is the same Greek word with the word apostasy. Doon galing yung word na apostasy. Ang ibig sabihin ng apostasy is to turn away. Now, let me just clarify. They did not turn away from the gospel, but they turned away from Paul. Hindi ito kagaya na Galatians na iniiwan na nila sila ay madaling nahahatak palayo sa kanila'y tumawag. Hindi yun ang kalagayan dito. So gayon, magiging iba ang tono ni Pablo kagaya sa Galatians. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay mga taong hindi tumalikod sa pananampalataya sa Ebanghelyo, ngunit tumalikod sa pagsama sa Kanya. Higit sa malamang, nung si Pablo ay dumanas na ng pagdurusa, nung si Pablo ay dumanas na ng pag-uusig, nung si Pablo ay nakulong na, ang mga mananampalatayang ito, imbis na dumamay, imbis na makiisa, natakot. At sila ay, mahirap pala ang mangyayari. Delikado pala. At sila ay tumalikod. They became ashamed of Paul. Higit sa malamang maitutulad natin ito kay Pedro na ikinaila si Kristo para ingatan yung kanyang sarili. Kagaya ng ating napag-aralan, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay nag-iimbita ng pag-uusig. Ang pangangaral ng totoong Ebanghelyo ay nag-iimbita ng mga kabagabagan o nag-iimbita ng troubles dahil ito ay ayaw ng sanlibutan. At nag-iimbita ito kagaya sa karanasan ni Pablo sa kulungan. At narito ang mga tao, iniwan nila si Pablo. At kung maaalala niyo ho yung ating binasa this morning sa chapter 4, buksan lang ho natin. At maaari ito yung binalikan ni Pablo sa chapter 4, verse number 16. At my first answer, what? No man stood with me. Dahil higit sa malamang, tingin nila, pag sumagot ako, o nakiisa ako kay Pablo, makukulong ako kagaya ni Pablo. No man stood with me. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Pinag-pray pa ni Pablo ang mga taong ito. Pero narito, binigyang pansin ni Apostol Pablo ang dalawang partikular na tao. At doon sa sinabi niya, "This thou knowest," higit sa malamang, ang mga dalawang taong ito ay mga taong pamilyar. Maaaring personal na kilala. We can even assume na nandun yung closeness at maaaring ilan sa mga leaders sa church na nakasama, naging kamanggagawa ni Timothy sa Ephesus. And who are those? Pygelius and Hermogenes or Hermogenes, kung ano man ang maging basa ho natin. So here are two people. Actually, halos wala tayong alam tungkol sa kanila. At alam lang natin, pinangalanan sila ni Pablo at maaaring sila ay mga leading figures sa church. At dahil sila ay nag-withdraw from Paul, tinangay nila ang maraming mga kapatiran. Naalala niyo ho sa sa Galatians chapter 2, na kung saan nirebuke ni Pablo si Pedro sapagkat nung dumating ang mga Hudyo mula sa Israel at sila'y bumukod, nahatak si Pedro, at dahil nahatak si Pedro para hindi makakain kasama ng mga Hentil, maging si Barnabas ay nahatak din. Yung influence ng leader. So maaaring itong dalawang taong ito ay mga leaders sa church. Maaaring sila ay mga tumatayong tagapanguna, and they became ashamed
at sila'y tumalikod. At higit sa malamang, hindi ko nakikita si Pablo na sinasabi niya ito dahil masama lang yung loob niya. Hindi niya ito sinasabi kay Timothy para markahan lang at pag-alabin lang ulit yung galit niya. Hindi. Higit sa malamang, ito'y sinasabi ni Pablo kay Timothy para magbigay halimbawa kay Timothy. Timothy, naaalala mo ba si Pygelius at si Hermogenes, mga leaders sa church, mga naglilingkod, mga maaaring nandun ng kahusayan, pero dumating ang troubles, yung dumating ang persecution, nung nahandyan na, they became ashamed. They turned away. Timothy, bantayan mo ang iyong sarili. Kung posible sa kanila, posible ding mangyari sa iyo. Kaya, hold fast. Malinaw ho ang paalala ng salita ng Panginoon. Wherefore, let him that thinketh that he standeth take heed, lest he fall. O mga kapatid, kung maaari ko lamang sabihin na walang pastor na nagkokompromiso, pero magsisinungaling ako pag sinabi kong wala. Meron mga manggagawa na nagkokompromiso ng kanilang integridad, alang-alang sa pera. May mga manggagawa na umaabuso ng kanilang kapangyarihan, nangaabuso ng kapatiran, oo, nangaabuso ng ng kababaihan. At merong mga manggagawa na sinasangkalan ang katotohanan para sa personal nilang pakinabang. At naalala ko particularly, merong time nung ako'y nasa Bible school, nung nakakabalita ako tungkol sa mga nangyayari sa ilang mga kapastoran at yung ilan dito, dati kong hinahangaan. Tapos mabalitaan mo, nahulog, nag-iba na at that is nag-iba mula sa magandang kalagayan, nag-iba patungo sa hindi magandang kalagayan. May relasyon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sila ay humiwalay, hindi sa ebanghelyo, pero sa ilang mga katotohanan ng salita ng Panginoon, sila ay nalihis. At there was a time na naisip ko, pambihira, kung itong mga malalaking mga pastor na ito, kilala, sikat, malaki ang ministry, ay bumabagsak, paano pa kaya ako? Kakayanin ko kaya? Well, doon ho babalik yung una nating sinabi kanina, it is by the power of the Holy Spirit. Sa biyaya lamang ng Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, we can hold fast. Pero narito, pinangalanan ni Apostol Pablo ang dalawang kilala ni Timothy upang itulak si Timothy na maging mapagbantay sa kanyang sarili. Sa Acts chapter 20, buksan po natin. Sa Acts chapter 20, mga huling salita ni Apostol Pablo sa mga kapastoran sa iglesia sa Ephesus. Ang sabi niya sa verse number 28, the first three words, first 5 words, ang sabi, take heed therefore unto yourselves, and then unto all the flock. So, sino ang kailangang unang bantayan ng mga pastor? Ang kanilang mga sarili. Hindi imposible na mahulog. Hindi perpekto ang mga manggagawa. At itong dalawang pangalan na ito na wala tayong ibang alam tungkol sa kanila, kundi sila ay tumalikod. Ay paalala kay Timothy at paalala sa bawat manggagawa at sa bawat isang Kristiyano, hindi natin pwedeng isipin at sabihin, hindi yun mangyayari sa akin. Narito ang paalala ni Pablo kay Timothy. He must guard himself consistently.
kailangan niyang bantayan ang kanyang sarili ng tuloy-tuloy. And then, hindi lamang ho yun. Pangatlo, dito ho tayo matatapos, verses 16 to 18. Timothy must be encouraged by others greatly. So a faithful guardian of the gospel must guard the gospel faithfully, must guard himself consistently, and number 3, must be encouraged by others greatly. Kailangan niyang ma-encourage, kailangan niyang mabigyang lakas, kailangan niyang mahamon ng iba sa dakilang paraan. At narito si Pablo nagbigay ulit ng isang pangalan. Kung yung nauna ay dalawang pangalan ng tumalikod at ikinahiya si Pablo, narito ang isang pangalan na hindi tumalikod at hindi ikinahiya si Pablo. And the name is Onesiphorus. Ang sabi ni Pablo sa verse 16, "The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me and was not ashamed of my chain." And dito ko kinuha yung akin hong pananaw doon sa nakaraang verse, sa verse 15, yung mga they turned away from Paul, they did not turn away from the gospel, so they were not an apostate in that way, but they became ashamed of Paul's chains. Kinahiya nila at kinatakot nila na sila ay maaari ding matanikala dahil sa kung sila ay tatayo kasama ni Pablo. Pero narito ang isang tao na nagministeryo kay Pablo, madalas na nagbibigay ng pagkasariwa, ng refreshment kay Pablo, at hindi ikinahiya ang tanikala na meron siya. Ang sabi pa ni Pablo tungkol kay Onesiphorus, rather than being ashamed, ito ang ginawa ni Onesiphorus. But when he was in Rome, he sought me out very diligently and found me. Now, mayroong mga commentators na nagsasabi, when he was in Rome, it seems to indicate na itong si Onesiphorus ay tumutungo sa iba't ibang mga lugar, at nung siya ay isa siyang Kristiyano na pupunta sa iba't ibang mga lugar, at nung siya ay nasa Rome, he sought Paul. Hinanap niya si Pablo upang pagministeryuhan si Pablo. And by the way, ang ibig sabihin ng pangalang Onesiphorus is one who brings profit. So, madali, para swerte ba yung pangalan niya? Siya na kumikita. So, meron mga nagsasabi, again, these are just speculations, na higit sa malamang si Onesiphorus ay businessman na pumupunta sa iba't ibang mga lugar. Isa siyang Kristiyano na businessman na yung kanyang business ay dinadala siya sa iba't ibang mga lugar, at nung siya ay nasa Rome, he sought Paul diligently. Not just diligently, very diligently. Buong sikap kanyang hinanap si Pablo. Yung iba, buong sikap lumayo kay Pablo. Si Onesiphorus, buong sikap na hinahanap si Pablo and found me. John MacArthur said na higit sa malamang, hindi lang ito nagbibigay o nagpapakita ng effort ni Onesiphorus, at kundi nagpapakita rin ito ng sakripisyo ni Onesiphorus nung hinanap niya si Pablo, dahil higit sa malamang, delikado rin siya. Dahil kung si Pablo ay nakulong at kung siya ay kasama ni Pablo, hindi imposible na siya ay hatakin din sa loob ng kulungan at the same charge na i-charge kay Pablo. So in contrast doon sa mga nahiya, at kung makikita niyo ho, that word ay patuloy na paulit-ulit, he was not ashamed. Be not ashamed. And Onesiphorus was not ashamed of Paul's chain. He very diligently sought me out, and he found me. At itong ginawa niya, he refreshed me often, and he was not ashamed of my chains. So narito, hindi siya isang pastor kagaya ni Timothy. Maaaring hindi siya isang mangangaral. Maaaring siyang sasabihin natin normal na Kristiyano.
Isang businessman na Kristiyano, malamang. Pero saan man siya tinawag ng Panginoon, siya ay nagpaghamit sa Diyos. Mga kapatid, let me encourage us by the example of Onesiphorus. Hindi lamang ang pastor, ang misyonaryo, ang evangelist ang ginagamit ng Panginoon. Kailangan ng mga manggagawa kagaya namin, ang mga taong mga mananampalataya kagaya ni Onesiphorus, na hindi man sila tumatayo sa likuran ng pulpito, pero sila ay nasa likuran ng manggagawa at nakasuporta at gumagawa at hindi kinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo at ang tanikala ng manggagawa. So narito ang halimbawa ni Onesiphorus. At ang sabi ho ng Philippians, buksan naman sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 and verse number 17. Ang sabi ni Pablo, "Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so, as ye have us for an ensample." Markahan niyo sila. Markahan niyo sila na lumalakad na kagaya namin, at markahan niyo sila at gawin niyo silang mga halimbawa. At again, kung paano yung dalawang unang pangalan, si Phygelius and Hermogenes, ay halimbawa kay Timothy, at sinabi ni Pablo para si Timothy ay itulak na maging mapagbantay. Ito namang halimbawa ni Onesiphorus ay halimbawang binigay ni Pablo para itulak si Timothy na huwag ikahiya ang ebanghelyo at huwag ikahiya ang tanikala ng manggagawa, at siya ay magtapat, tanikala ni Pablo, at siya ay magtapat at huwag bitawan ang form of sound words at patuloy na bantayan ng ebanghelyo at magministeryo. Anong sabi ho ni Pablo sa verse number 18? And we will end here. "The Lord grant unto him," and that is Onesiphorus, "that he may find mercy of the Lord in that day." And again, sa context ng 2 Timothy, that day is pertaining to Judgment Day. Hindi Judgment Day to condemnation, kung hindi sa pagre-reward. At nahandoon ang panalangin ni Pablo na si Onesiphorus nawa ay makasumpong ng habag ng Panginoon. And that pertains to a righteous reward from God. At ito ay sinasabi ni Pablo kay Timothy, hindi lamang para sabihin lang at ikwento lang kay Timothy, kundi para itulak si Timothy. Timothy, ganun din sa iyo. Kung ikaw ay hindi mahihiya sa ebanghelyo, kung hindi mo ikihiya ang aking tanikala, there will also be a great reward for you before God. And in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest well. And again, naka-bracket sa verse number 15, "Thou knowest," yung ginawa ng dalawa, and narito si Onesiphorus, "Thou knowest." Timothy, alam mo, narito ang dalawang magkabilang side. Merong mga ikinahiya ang ebanghelyo, meron namang hindi. Timothy, nawa ang halimbawa ng dalawang yon ay magtulak sa iyo para maging mapagbantay sa iyong sarili, at ang halimbawa ni Onesiphorus ay magtulak sa iyo para gawin ang tama, manatili sa tamang direksyon. So the example of Onesiphorus should be an encouragement and a challenge to Timothy, at ganun din sa atin. Tumingin tayo sa mabuting patotoo. At alam niyo ho, isa sa mga healthy na gawin ng isang Kristiyano ay obserbahan, alamin, tignan ang buhay ng ibang mga mananampalataya. Oo, maging ang mga mananampalatayang nauna sa atin, kung paano sila nagtapat at naglingkod sa Panginoon. At ito ay humamon sa atin. And yun ang ginagawa ni Pablo dito kay Timothy. Hinahamon niya si Timothy sa pamamagitan ng pinakitang pagtatapat ni Onesiphorus. Ginamit niya rin ito sa mga Kristiyano sa Corinto. You remember, sa 2 Corinthians chapter 8, ang sabi ni Pablo, "Gusto kong malaman niyo yung biyaya ng Panginoon sa mga Kristiyano sa Macedonia. At gusto ko rin na ito ay
sumagana sa inyo. So ginamit niya ang mga taga-Macedonia to challenge yung mga taga-Korinto. So sabi nga ho ng maraming mga ngaral, isa sa healthy gawin ng Kristiyano ay magbasa tungkol sa mga buhay ng mga naunang Kristiyano sa atin. Read Christian biographies. Biographies ng mga misyonaryo. Biographies ng mga ngaral. Biographies ng mga naunang mga Kristiyano nagtiis ng pag-uusig. At alam niyo kung gagawin nito? Hahamunin tayo sa pananampalataya. We will be encouraged greatly. So mga kapatid, kagaya ni Pablo, tinuro niya kay Timothy ang halimbawa ni Onesiphorus upang ito ay humamon sa kanya sa isang dakilang paraan. And let us also be encouraged. Let us also be challenged sa example ng isang taong ito. Wala nang ibang tala sa Biblia sa ginawa ni Onesiphorus. Wala siyang preaching na malaki na ginamit ng Diyos para magligtas ng libo-libo. Pero narito ang pagbanggit sa kanya na sa maraming paraan siya ay naging katuwang ng isang manggagawa ng Panginoon, sumuporta, naglingkod at nagtapat. At ito nawa ay maging hamon sa atin. Nawa, loobin nawa ng Diyos na mula sa ating iglesia ay hindi maraming Pegelius at Hermogenes ang lumabas. Nawa sa ating iglesia ay marami pang Onesiphorus na hindi kakahiya ang ebanghelyo, na hindi kakahiya ang panikala o ang persecution, hindi uurong dahil sa persecution na daladala ng ebanghelyo, kundi magmiministeryo ng tapat, magsasakripisyo ng willing, alang-alang sa ebanghelyo. Let us be encouraged greatly by this testimony of Onesiphorus. So a faithful guardian of the gospel, one must guard the gospel faithfully. Bantayan natin. Ingatan natin ang ebanghelyo. Maging sensitibo tayo sa mga bagay na naririnig sa labas, sa mga binabanggit ng mga tao, maging sa telebisyon, mga nababasa natin. Kung merong mga bagay na kontra sa ebanghelyo, ay maging mapagbantay tayo. Noong nakaraan lamang ay napanood ko ang isang video clip. Nakalimutan ko na ang pangalan nung pastor, pero siya ay ang pastor ng Hillsong Church. At yung Hillsong ay yung mga kanta mula sa church na yun ay ginagamit ng napakadaming mga churches ngayon. Pero nung siya ay tinanong ni Oprah Winfrey kung ang pagkakaroon ba ng relasyon sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ni Jesus, hindi niya masagot ng tuwiran. Ikinompromiso niya ang ebanghelyo para mas madaming tao ang dumating at pumasok sa church nila. Oh mga kapatid, let us be guarding the gospel faithfully. And then we must also guard ourselves consistently. Huwag nating isipin na matagal na akong nag-church. Huwag nating isipin na marami akong alam. O huwag natin lalong isipin na, malakas yata ang faith ko. Ba't hindi yata ang love ko kay Lord? O manawa ang paalala ng salita ng Diyos, mag-ingat ka kung iniisip mo na ikaw ay nakatayo, baka ikaw ay bumagsak na. And then let us be encouraged by others greatly. Tingnan natin, ikonsidera natin ang buhay ng mga tao na ginamit ng Diyos at nagpagamit sa Diyos. At ito ay maging hamon sa atin para lalong maging matapat sa ating paglilingkod. Nawa, tayo ay maging mga tapat na tagapagbantay ng ebanghelyo ni Kristo.
Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita na sa amin ay paalala, na sa amin ay pagsansala. At Lord, patawad po kung kami ay nandun ng kakuparan sa kabanalan. Patawad po kung hindi kami nagiging matapat at tagapagbantay ng Ebanghelyo. O tulungan mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami, O Diyos. Lord, gamitin mo ang iglesyang ito upang patuloy na mabantayan ng malinis ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan at mga tunay na katuruan ng iyong salita. O nawa, huwag kaming matulad sa mga tao na tumalikod. Huwag kaming matulad sa mga taong ikinahiya ang ebanghelyo. Huwag kaming matulad sa mga taong natakot sa pag-uusig na daladala ng katotohanan mo. O nawa, O Diyos, mahamon kami sa patotoo ng mga Kristiyano na ginamit mo, na sinustentuhan mo, na sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng mga kahirapan, kabila ng kadelikaduhan, ay nandoon ang katapatan, nandoon ang pagpapatuloy, nandoon ang paglilingkod. Tulungan mo kami, O Diyos. Nawa, patuloy kaming mahamon sa mga patotoo ng mga naunang mananampalataya sa amin. Salamat po. Ikaw po naman patuloy na gumamit sa amin. Ikaw po patuloy na maghubog sa amin sa wangis ni Kristo. At muli, O Diyos, dalangin ko po na ingatan mo kami. Sa buong linggong ito na aming kinakaharap, Ama, ilayo mo kami sa kasalanan. Bigyan mo kami ng uhaw, tunay na uhaw at gutom sa kabanalan. Panginoon, aming hiling nawa, dumating ka na. Masumpungan mo nawa kaming naghihintay sa iyo. Muli, hiling namin ang iyong habag at awa sa aming mga kababayan na labis at ngayon pa rin ay hirap na hirap dahil sa dumaang bagyo. Lalo na po sa aming mga kapatiran na apektado nito. Ikaw pong humawak, mag-ingat at mag-provide sa kanila. Salamat po. Salamat sa iyong salita at salamat sa iyong paalala at hamon. Tulungan mo kaming maging tagatupad at hindi lamang tagapakinig ng iyong mga katotohanan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin po natin ang ating last song.